Ako ang inyong Lolo Paet at ito ang aking kwento. Ang malubhang sakit ni Ina. Oy, Herald! Nasaan na yung anak ko? Bakit hindi mo kasama? Di ba lagi kayo magkadikit nun? Bakit ngayon hindi ko makita-kitang nakabuntot sa iyo ang anak ko, ha? Anong ginawa mo? Henry po, tita. Ako po si Henry, hindi po Herald. Ay, ganun ba? Napakamot naman ng ulo si Aling Carmen. May pagkaulyanin na kasi ang matanda at habang tumatagal, palala na ng palala ang sakit nito sa pag-iisip. Kaya sinasagot din ni Henry ang nobyo ng anak nito na si Carmina nang sa gayon maging aktibo pa ang utak ni Aling Carmen at hindi natutulala. Minsan kasi nauhuli ni Henry ang matanda na nakaupo, nakatitig sa kawalan. Tapos bumubuka-buka ang bibig. Tila may kinakausap. Kalimitan din itong may binabanggit na 2 pangalan. Pakiwari ni Henry, may nakikita ang matanda na hindi niya nakikita. Kapag yung isa, tinatawag ni Aling Carmen, napapangiti ito at di kalaunan ay natatawa. Habang yung isang pangalan naman, kapag natatawag, pinapalayo ng matanda. May takot itong nararamdaman na tila banta sa buhay. Pero sa kabilang banda, nauunawaan naman yun ni Henry dahil may sakit nga si Aling Carmen dulot ng katandaan. Nahihiwagaan lang siya sa weirdong ikinikilos ng magiging biyena niya kung sakali. Marami pa siyang dapat malaman tungkol kay Aling Carmen na ang makakasagot lamang ay ang nobya niyang si Carmina. Iginiit ni Henry kay Aling Carmen kung ano ang pangalan niya. Opo, tandaan niyo po ha, ako po si Henry. Henry po. Paulit-ulit niya pa sa matanda upang mas maintindihan. At saka, huwag po kayo mag-alala sa anak niyo. May dinaanan lang po yun. Wala rin naman po akong ginagawa. Papunta na rin po yun dito, kaya hintayin na lang po natin ha. Huwag ka po mag-alala. Ay, huwag mong pagtatakpan ng anak ko, Eric. Aba, sinasabi ko sa iyo, kilala ko yung anak ko. Nasa po ni Henry ang noo nang tawagin na naman siya ni Aling Carmen sa ibang pangalan. Tita, Henry po, Henry. Bakit lagi niyo ba akong tinatawag na Herald o Eric? Henry po, okay? Henry po, tita. Napabuntong hininga muna siya bago muling ituloy sagutin ng mahinahon ang matanda. Promise po, hindi po talaga tita. Sandali lang yun, may dinaanan lang, paparating na yon. In less than 5 minutes sigurado nandito na yon. Oh, 5 minuto na. Bakit wala pa? Hala, ang bilis naman. 5 minutes po ang sabi ko, hindi 5 seconds. Tita naman oh. Basta, wait ka lang po dyan. Ang tagal Kapag ako talaga, niloko mo. Tumitig si Aling Carmen sa malaking orasan. Saka matagal na nag-isip. Teka, sira ba yung pendulyo natin? Ayaw gumalaw. At makita ko naman kung tama ang oras na pinagsasabi mo sa akin. Baka dinadaya mo ako, ha? 3 minuto pa po, tita. Parating na rin po si Mina. Ito sa wristwatch ko, dito na lang po kayo tumingin. Hindi po ito naglolo ko. Kalabo-labo ng mata ko, Eric Yan pa yung gagawin kong basihan ng oras. Teka, nasa na nga ba yung antipara ko? Saan na ba yun? Itinuro niya ang salamin sa mata ng matanda. Tita, ayan o. Nakasabit lang sa pagitan ng damit ninyo. Ay, oo nga pala. Teka, nakakalimang minuto na ba? Sigurista ka talaga, tita, no? 4 na minuto pa lang po. Tita naman, oh. Ay, malapit na pala. Nasa na ang anak ko? Napailamos na lamang sa mukha si Henry dahil sa makulit na matanda. Ay nako, di yata ako makakatagal sa nanay ng girlfriend ko na ito. Hindi ko alam kung paano napagtsatsaga nito ni Mine. Ilang saglit pa,
nakarinig ang dalawa ng pag-ingit na pagbukas ng tarangkahan. Napalingon sina Henry at Aling Carmen sa gate. Iniluwano ng magandang nobya ni Henry na si Carmina. Napalukip-kip naman si Aling Carmen at mataray na sinalubong ang anak. Bakit ngayon ka lang? Mano po, inang? Ay naka, huwag ka magmano. Sagutin mo ko. Bakit ngayon ka lang? Si tita naman, no? Sinesermonan kagad ng anak eh. Umabot naman ng 5 minuto, di ba? Sinabi ko kanina yung pagdating niya. Sinalubungan naman siya ng halik ng babae. Mwah! Kamuntikan ka nang hindi umabot ng 5 minuto. Tamo, malalagot ka na sa inang mo. Hindi ka ang kausap ko, Eric. Di naman kita anak eh. Pero ako naman ang magiging future manugang nyo eh. Tse, hindi ka bagay sa anak ko. Inang, mag-relax ka nga. Huwag ka nga mag-alala sa akin. Heto safe na safe ako. Kasama ko naman ang Henry ko eh. Nagningning ang mga mata ni Carmina sabay tingin sa kanya na waring kinikilig. Oo nga po, tita. So relax lang po. Safe! Safe-sipin mo mukha mo! Mas nauna pa nga siyang nakauwi dito kaysa sa'yo eh. Hindi nga kayo magkasabay. Sasabihin mo safe? Teka. Saka nga ba nagpunta sa loob ng 5 minuto na yon, anak? Tapatin mo nga ako. Sandaling-sandali lang po yun, inang. May binili lang po ako. At gawain ba yun ng matinong lalaki? Naiwan ng kababaeng tao sa ganitong oras na ng gabi? Ako na po muna ang pinauna ni Mina, tite. Palusot pa niya. Nagagalit po kasi siya sa akin kapag hindi nakabili ng alahas ng galing sa pera ninyo. Aray! Nakaramdam si Henry ng pagkurot sa tagiliran. Umigik sa sakit ang lalaki at pilit ng nginitian naman ni Carmina ang ina. Ibig po niyang sabihin, Henry, pera ko. Ay nako, delikado yun, anak. Nakakamatay. Aanhin mo naman ang ahas. Inang, anong ahas? Alahas po, tita. Alahas po. Ano ka mo? Alahas po, inang. Oo nga, aanhin mo nga yung mga yon. Malamang po, inang, ikukoleksyon. Alam mo naman, borloloy girl ako. Hindi ako mapakali kapag walang mga alahas na nakasabit sa katawan ko eh. Sosyal kaya ako. Di gaya ng ibang mga kapitbahay natin. Kay mahal-mahal ng ahas. At delikado pa. Naihilamos ng babae ang kamay sa muka sa frustration sa ina. Alahas nga po, nay eh. Jewelries po sa English. Alahas. Ba't hindi mo naman sinabi kaagad? Itinama ko na nga po kayo kanina pa eh. Teka. Nagsikain na ba kayo? Kumain ka na ba, anak? At ikaw, Herald? Tita Henry po. Tatawagin ko lang yung kasambahay natin, ha? Hoy! Lorenciana! Lorenciana! Bagal-bagal kumilos. Bilisan mo! Narinig naman ng magkasintahan ng matinis na boses ng kanilang baguhang katulong na si Florenciana sa loob ng bahay. Ma'am! Teka lang po! May iniinit lang po! Nandyan na po ako! Nakabilisan mo! May pag-uutos ako sa'yo! Heto na po! Saglit lang! Nandyan na po ako! Muli ulit sumigaw ang matanda upang tawagin ang dalaga na nasa loob. Lorenciana! Opo! Heto na nga po! Nako! Ba't ba ang kulit ng matandang ito? Bagal-bagal! Bakit ngayon ka lang? Ma'am, wala pa naman 1 minuto, Nandito na kagad ako. Ano ba yan? Parang hingal kabayo naman ng dalaga na tumakbo pa para harapin ang matandang amo. Namimiloso ba ka pa? Hindi po. Tansyado ko naman ang bawat kilos ko eh. Hindi pa rin maawat ang paghingal nito. Siya, paghain mo ang anak ko ng paborito niyang pagkain. Ano pong paborito niya, ma'am? Sabay tingin sa babaeng amo na si Carmina na kasalukuyang kausap ang nobyo na si Henry. Hindi mo ba alam?
Ma'am, baguhan pa lang po ako. 1 linggo pa lang po akong katulong ninyo. Kaya ko nga po tinatanong sa inyo eh. Ang paborito niya, yung paksiw na bangos. Napawang ang bibig ni Carmina na bumaling sa inang at kaagad na kinontra ang sinabi nito. Inang, paksiw talaga? Matinik yun eh. Pinaka-hate ko sa lahat. Hindi mo po ba alam kung anong paborito kong ulam? Tumirik ang mga mata ni Aling Carmen. Nag-isip pa ito bago sumagot. Hayop ba ito? Aba, nagpinoy henyo pa si Inang. Napakamot sa ulo si Carmina. Natawa naman si Henry na naaaliw na sa matanda. Pwedeng hayop. Kinakain din yun. Pagkain. Inang naman, malamang. Ulam ba ito? Opo, malamang. -5 ka ha. Nagsalita ka ng ibang salita. Hindi pwede yung opo at malamang. Kailangan oo o hindi lamang. Ma'am, Ano pong paborito mong ulam? Napapahaba lang po eh. Inis na tanong ni Florencia sa Ma'am Carmina nito. Adobong kaldereta. po? Adobo na? Kaldereta pa? Bakit? Mahirap pa? Mataray na tanong ni Carmina sa dalagang katulong. Kaso ma'am, ngayon lang ako nakarinig ng ganong uri ng putahe sa tanang buhay ko. Pues, Florenciana, ito na ang kauna-unahan mong beses na makakapagluto ka ng ganong klaseng pagkain. Ma'am? Bakit? Hindi mo ba kaya? Umarko ang kaliwang kilay ni Carmina. Tinarayan na nito ang bagong katulong. Ma'am, hindi ko po alam kung ano mga sangkap ang pwede dyan. Malamang no, sangkap ng adobo at kaldereta. Ang ibig ko lang pong sabihin kung paano po ito lulutuin. Di, pag-aralan mo. Kaya ka nga namin tinanggap bilang katulong sa bahay namin na to para pagsilbihan kami at hindi para turuan ka, di ba? Ma'am naman, hindi naman kasi lahat ng katulong kaya yung pinagagawa nyo. Aba, wag mong gaganyanin ang pagsagot sa anak ko ha. Malilintikan ka talaga sa akin. Sumingit na sa eksena si Aling Carmen at pinagtanggol na ang anak. Doon naman natameme si Yaya Florenciana. Teka, huwag kayong magtalo. Sige na, mahal kong Mina. Ako na lang ang magluluto. Ha? Hindi naman ikaw ang inuutusan ko, mahal. Ako ang nakakabisado paano ka ipagluto ng masarap na putahe. Talaga? Ipagluluto mo ako, mahal? Oo naman no. Di ba nga, nung nanliligo ako sa iyo ipinagluluto kita ng adobo at kaldereta? Oo. Kaso Ano? Kaso magkahiwalay yun. Gusto ko ng combination. Pumalatak siya sa sinabi ng nobya. Ano ba yan? Wala ka bang tiwala sa akin, mahal? Ako na yan. Kayang-kaya ko na yan. Totoo ba? Kaya ko nga sa katulong namin ipinagagawa para siya na lang ang magluto para sa akin. O bakit? Ayaw mo bang matikman yung luto ng future husband mo? Kahit gawin ko pa sa iyo yung palagi, hindi ako magsasawang paglutuan ka, no? Araw-araw kitang pagsisilbihan, Mina ko. Namula ang magkabilang pisngi ni Carmina. Sus, huwag mo nga akong banatan ng mga corny mong linyahan Hindi na benta sa akin yan, no? Naitirik pa ng babae ang mga mata. Pero hindi nagsisinungaling ang dalawa mong pisngi, mahal. Ha? Bakit? Ay nako, tumingin ka sa salamin. Nangangamatis ka namumula yung mukha mo, mahal. Magkabilang hinawakan ni Henry ang magkabilang pisngi ni Carmina. Nagiinit na rin ito. Gagawa sana ito ng palusot pero hinarap ito ng binata. Nagtama ang dalawang mata nila. Magkapanabay na kuryente ang tumama sa pagitan ng isa't isa. Henry, ano bang ginagawa mo? Eto, nakatitig sa mapupungay mong mga mata. Henry, di ba magluluto ka pa? Ibang luto kasi ang hanap ko sa iyo, mahal
Masuyo ang bawat bitaw na kataga ni Henry. Pumikit ang binata, ganun din ang dalaga. Magsasalubong sana ng mga labi ang dalawa nang pumagitna ang matanda. Hay! Dito pa kayo gagawa ng milagro. Respeto naman sa akin, ah. Napamulagat ang magkasintahan sa pag-awat na iyon ni Aling Carmina. Hindi nila namalaya na dahil sa bugso ng kanilang damdamin sa isa't isa, nasa harap pala silang dalawa ng matanda at ang dalaga nilang katulong. Nag-iwas ng tingin sina Henry at Carmina. Seryoso naman ang itsura ni Yaya Florenciana habang si Aling Carmen umuusok na sa galit. Kayo talaga mga kabataan, masyadong mapupusok. Inang, hindi na po kami may tuturing na kabataan, no? Nasa tamang edad na po kami para mag-asawa. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, Carmina. Sige na, pumasok ka sa loob. At ikaw, Herald, Henry po. Eric. Naitalpak na lang ni Henry ang kamay sa mukha at umiiling. Henry po, sabing Henry. Basta, umalis ka na rito sa pamamahay ko. Ngayon din. Pero ipagluluto ko pa po siya ng adobong kaldereta. Basta, umalis ka na rito sa pamamahay ko. Ngayon na. Pero tita, ipagluluto ko pa nga po siya ng adobong kaldereta. Ay naka, ako na lang ang magluluto. Pero tita, ipagluluto ko pa po siya ng adobong kaldereta. Hoy, ano ba? Para kang sirang plaka. Paulit-ulit. Oh, ipagluluto ko pa nga po siya kasi ng adobong kaldereta. Lihim namang natatawa sa gilid ang kanilang dalagang katulong sa paulit-ulit na sinasabi ni Henry. Sige po sir, tama yan. Ipaglaban niyo po ang inyong karapatan upang makamtan lutuin ang inaasam na adobong kaldereta ng inyong napupusuan. Hoy, Florencia! At mas kampi ka pa talaga sa lalaking yan. Gusto mo kalad ka rin na kita palabas sa pamamahay kong ito, ha? Ayan, gumato ka pa kasi. Samantalang sa iyo ko pinag-uutos na lutuan ako ng adobong kaldereta eh. Nasindak si Florenciana sa dalawa nitong among mag-ina. Wala na lang itong nagawa kundi magpaalam na may gagawin pa. Sige po, mga ma'am. Pasok na po ako sa loob ha. Lalagpasuhin ko lang po yung tiles. Nandilimain na sa dumi eh. Hindi, dito ka lang. Aba, huwag kang aalis. Kasali ka dito. Nasindak si Florenciana. Halatang pinagtutulungan na nga siya ng mag-inang amo. Parang naistatwang nanigas tuloy ang dalaga sa kinatatayuan. Wala na lang itong nagawa kundi panoorin at pakinggan ang tatlong nagtatalo. Tita, basta ako na magluluto ng adobong kaldereta ng anak niyo ha. Mas bet niya ang luto ko kaya nga na-inlove siya sa akin eh. Di ba, Mina ko? Nagtaas baba pa ang magkabila nitong kilay na idinako ang tingin sa kasintahan. Gumiwi naman si Carmina at naalibadbaran sa ikinikilos ng boyfriend. Maniwala kayo, wala pa rin makakatalo sa luto ng isang ina. Hindi ba, Carmina? Baling naman ni Aling Carmen sa anak. Nanlaki naman ang mga mata ng babae na mabilis na nailipat ang tingin nito sa ina galing sa nobyo. Inang? Napalagok pa si Carmina sa sariling laway. Sumagot ka, Carmina. Mas masarap ako magluto, hindi ba? Kaysa sa nobyo mo. Hindi kagad nakasagot si Carmina. Tumingin ito kay Henry. Nakikita nito sa mga mata niya na nagsusumamo ang lalaki na paboran siya upang hindi siya mapaalis sa bahay. Mapait ang itsura ni Aling Carmen. Hinihintay nitong sumagot ng anak. Ano? Nag-iisip ka pa? Mas importante pa ba ang nobyo mo kaysa sa sarili mong ina? Ha? Inang naman, alam mo naman na wala akong pipiliin eh. Parehas kayong masarap magluto ni Henry. Patas ang tingin ko sa inyong dalawa. Ewan ko ba sa iyo, anak? Batid mo namang ayaw na ayaw pa kitang magkaroon ng kasintahan pero sinaway mo pa rin ako. Nakapagtapos naman ang po ako ng pag-aaral, Inang. Hindi pa ba sapat yon para di po ako magka-boyfriend? Ay ayaw na ayaw ko lang dyan sa lalaking yan. Ayaw na ayaw ko lang makita ang pagmumukha niyan sa pamamahay na ito.
Para kung nabibilaukan sa tuwing nakikita ko yung si Eric na yan. Tita, Henry po, hindi Eric. Huwag kang makasabat-sabat, Herald! Inang, si Henry po siya. Hindi siya si Eric o si Herald. Kalimutan mo na nga yan sina Eric at Herald na yan, Inang. Bakit mo ba binabanggit ang dalawang lalaking sumira sa buhay natin? Matagal na po silang patay. Nagsalubong ang kilay ni Henry, ganon din ang bagong katulong na si Florencia sa naging pahayag ni Carmina. Tila na kuryoso tuloy ang dalawa kung sino si Herald at Eric sa buhay ni Aling Carmen. Paano ko hindi maalala sina Eric at Herald? Katabas ng mukha ng nobyo mo oh. Naniningkit ang mga matang lumingon sina Carmina at Yaya Florencia kay Henry. May malaking tandang pananong ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Ha? Bakit? Kawi ko ba si Eric at Herald? Sino ba yung dalawang yun? Makailang beses na umiling si Carmina. Hindi sinagot ng babae ang sunod-sunod na tanong ng nobyo. Sa halip, kinumpronta nito ang inang unti-unti nang nababali ang ugat sa pag-iisip. Inang, napakalayo ng mukha ni Henry sa mukha ni Herald at Eric. Tigilan mo na sila, Inang. Matagal silang patay. Ano pa, Inang? Naririnig mo ba ako? Hindi. Siya si Herald. Siya rin si Eric. Siya ang ama mo, Carmina. Siya! Nag-hysterical na ang matanda. Bumakas sa mukha ni Aling Carmen ang matinding galit. Pulang-pula pa ang mukha nito. Susugurin na sana ni Aling Carmen si Henry nang maagapan niyo ni Carmina at Yaya Florencia. Agad nilang pinigilan ang pag-aalburuto ng may edad na matanda. Henry, mahal, umalis ka na bilis! Nakatanghod lamang si Henry sa nakatunghay na nagwawalang matanda. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang magiging pag-akto ni Aling Carmen sa kanya dahil sa madilim nitong nakaraan na ginulo niya nang maalala nito ang dalawang lalaking sumira sa buhay na magina. Ma'am, napakalakas po ng inang ninyo. Paano po natin siya mapapahinto? Hawakan mo siyang mabuti, Florenciana. Huwag mong bibitiwan kahit na anong mangyari. Mahal? Bilisan mo, Henry. Tumakbo ka na. Hindi namin kakayanin ito. Bilis! Pero, mahal, Isa! ipagluluto pa kita ng 2! adobong karne. 3! Pumulas ng takbo si Henry sa hudyat na iyon ni Carmina. Kasabay noon, pinakawalan nila si Aling Carmen na sumubsubang mukha sa lupa sa puwersang pagsugod nito sa lalaki. Inang! Diyos ko! Madaling tinulungan ni na Carmina at Yaya Florencia ang matandang bumagsak. Itinayo nila ito na may bitbit na pag-aalala. Dahan-dahan at alalay na pinaupo nila ito sa mahabang kahoy na upuan. Onyo o ingilan. Haka na yung anan. Isusuhod ko yung si Eric. Bakit ganyan ka magsalita, Inang? Ma'am, ano yun? Nasa po ni Carmina ang muka nang ituro ni Yaya Florencia sa ibaba ang naiwang pustiso ni Aling Carmen sa lupa. Ay, kaya naman pala Inang. Nako. Nasaan na si Eric? Inang naman huwag ka na nga muna magsalita. Hindi, nangyanga ang mamatay naman. Ay nako, puro ka nalang Eric, Herald. Heto, pustiso mo. Ibalik mo muna yan sa bibig mo. Para naman maintindihan ka namin kung ano-anong gusto mong sabihin sa amin Hindi namin ikaw maintindihan. Nang inabot ni Carmina ang pustiso sa ina, bigla itong nagtaka. Lumukot ang mukha ni Aling Carmen at siniyasat kung anong bagay na yon. Ito, bakit malagkip? Bakit bibigas ako nito? Kadiri, ayaw ko yan. Binitiwan ni Aling Carmen ang sariling pustiso dulot ng pandidiri. Makilang ulit muli na umiling si Carmina at pinulot sa pangalawang pagkakataon ang ngipin ng ina. Pustiso mo ito, Inang. Kailangan mo ito para makapagsalita ka na maayos, para makanguya ng solid na pagay.
Ganon din ang ginawa ng matanda. Umiling-iling din ito. Ayoko! Ayoko! Inang naman eh. Ma'am, teka lang po. Pasok po muna ako sa loob, ha? Kuha ako ng babasaging baso. Lalagyan ko lang ng mainit na tubig. Doon ko ilalagay itong pustisyo ni ma'am. Napangiwi pa ang dalagang katulong na may edad na. Sa pandidiri ng tingnan maigi ang pustisyong nababalutan ng dilaw na tartar ang mga ngipin. O sige, bilisan mo Florenciana ha? At ipagluto mo ako ng adobong kaldereta. Ma'am, seryoso po talaga kayo sa adobong kaldereta? Umarko ang kaliwang kilay ni Carmina. Tumayo ito, saka humalukip-kip. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Heto na nga ma'am. Susunod na nga po eh. Saglit lang po. Aba, ang bilis. Bumalik sa pagkakaupo si Carmina upang tabihan at pakalmahin ang inang nakatungo. Inang, lumalala na ang sakit mo. Ano bang dapat kong gawin sa'yo? Kailangan na ba kitang isurrender sa home for the aged? Baka doon mapabuti ka. Saka, ayoko sa lahat ang pabigat na dito sa bahay eh. Mas lalo lang na hindi ko magagawa ang mga gusto ko. Carmina, Po, bakit po inang? kanina may kasama kang lalaki. Hindi ba? Anong mga baulat yun? Malalim na napabuntong hininga si Carmina. Inang, boyfriend ko po yun eh. Henry po ang pangalan. Si Henry. Itinirik ni Carmina ang mga mata. Ay, sa wakas, tumama ka rin sa pangalan niya, inang. Teka. Kinapa nito ang labi hanggang ipasok na ang mga daliri sa gilagid. Nasaan ba yung bustisa ka? Hindi na mapakili si Aling Carmen. Tumayo ito ng bigla at saka luminga-linga. Inang, saglit lang po ah. Florenciana! Yaya! Ma'am! Ano po yan? Yung pustiso ni Inang, bilis! Eto na po. Nako, hindi ko pa po na ilalagay sa basong may mainit na tubig eh. Huwag mo nang ilagay. Kailangan na ni Inang ang pustiso niya. Eto na nga po. Iniluwaan ng stainless na pinto ang dalagang katulong. Sabay abot ng pustisong nakatisyo sa matanda. Inilapat ni Aling Carmen ang sadyang hiwalay ng ngipin sa gilagid nito. Pinagalaw-galaw muna nito ang panga, saka nagsalita. Yan. Tara na, kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Patay! Oh, Yaya, ano bang tutunga-tunganga mo dyan? Magkain ka na. Pero ma'am, wala pa po ako nilulutong ulam. Hindi ba inutusan kita magluto ng adobong kaldereta? Di ba po si Sir Henry ang nagboluntaryo magluto nun? Lumipat ang mga mata nito kay Aling Carmen. Pati po si Ma'am Carmen nagbolunteer din na magluto ng adobong kaldereta. At magtuturo ka pa na kung sino-sino? Tuluyan ng nagtaray si Carmina. Dapat po ma'am, kanina pa nagsabi na ako talaga na magluluto. Nasayang po tuloy ang oras. Ba't mangangatwirang ka pa? Kung palayasin kaya kita ngayon? Kabago-bago ko pa lang po ma'am, palalayasin niyo na po ako. Pwede naman yan hindi ba? Marunong ka pa sa akin. Sorry po ma'am. Napayuko si Yaya Florenciana. Ano pa ginagawa mo dyan? Sa halip na itinutunga-tunga nga mo dyan ikinilos mo, tapos ka na ngayon. Ito na nga po ma'am, susunod na. May halong sama ng loob sa boses na yun ni Yaya Florenciana. Nahimigan naman yun ni Carmina. Oh, may angal ka pa? Ano po ma'am? Hindi po. Bilis! Nagkandagahol na tumalima si Florenciana. Panay naman sa kakabulong ang dalagang papasok ng bahay. Naghagilap si Florenciana sa refrigerator kung may mga laman at taba sa freezer.
na pwede nitong lutuin na kombinasyon ng adobo at kaldereta. Nabawasan ng frustrasyon nito nang mayroon 1 kilong laman ng baboy at manok na magkasama sa isang supot. Seryoso ba ang mag-inang yon? Kaldereta na adobo ang lulutuin? Kalderobo? Ay, bago ah. Ay, bahala na. Gagamitan ko na lang to ng ipinagbabawal na pambihirang teknik na nalalaman ko. Sinimulan ng lutuin ni Florenciana ang kalderobo na nirequest na lutuin ng amo nitong si Carmina mula sa madaliang paraan. Hinanda na nito ang mga sangkap. Dinig na dinig naman itong nagrereklamo na ang babaeng amo kaya wala itong nagawa kundi paulit-ulit na sinasagot na sandali lang. Habang isinasagawa ang putaheng gusto nito, pinaandar na ni Yaya Florenciana ang kalan. Namukadkad ang apoy sa kalan habang iniinitan ang puwetan ng kawali. Matapos noon, sinunod-sunod na nito ang proseso't maayos na hakbang sa pagluluto ng adobo at kaldereta. Ang kalderobo. Yung isang kawali sa kanang stove, pinaglulutuan ng kaldereta, habang yung nasa kalawang stove naman ay adobo. Makalipas ang 2 minutong pagkulo, isinali na ni Yaya Florenciana ang nalutong adobo sa kaldereta, sa kahinalo. Tawang-tawa naman ang dalaga sa ginawa nitong kalukuhan. Ayan, kalderetang adobo na ito. Haluin ko lang ng haluin. Kalderobo na itong tinatawag. Akala nyo ha? Hindi ako marunong. Mataginting muling tumawa si Florenciana nang may dinukot ito sa bulsa ng duster. Isang maliit na botelya yon na may lamang dilaw na pulbos. May inusal pa itong dasal bago binuksan ang botelya at ibinudbod sa niluto nitong putahe. Maiging hinalo yon ng baguhang katulong. Di kalaunan, pinatay na rin ito ang kalan. Saka tinikman. Sarap. Lasang kalderetang adobo nga. Yaya, kanina pa kami nagugutom dito. Matagal pa ba yan? Ay, tapos na po, ma'am. Bale, sinabay ko na rin po kasing magsaing kaya medyo natagalan. Multitasking nga po eh. Hindi ko hinihingi ang dagdag mong opinyon. Ang itinatanong ko lang kung tapos ka na ba dyan? O gusto mo, ikaw ang tapusin ko? Upo, ma'am. Pasok na po kayo rito. Maghahain na po ako sa hapagkainan. Nagmadaling inihanda na matandang dalagang si Florenciana ang mga kakainin ng mag-ina sa hapagkainan. Sumandok ng mainit-init pang bagong saing na kanin ang matandang dalaga at inilagay sa mangkok. Pagkatapos ay humangon na rin ito ng kakaibang lutong ulam na ginawa ng katulong na hinaluan ito ng kakaibang gayuma. Florenciana! Malakas na tawag ni Carmina sa baguhang katulong. Kasalukuyan naman nagsasalin ng kalderobo si Florenciana. Bagya itong nainis sa palautos na amo. Sandali lang po, ma'am. Wala nang sandali pa, no? Tulungan mo akong alalayan, Sinang. Dali, itayo natin siya. Nahihirapan ako. Opo, ito na po, ma'am. Naantala ang paghahango nito ng putahe. Saka mabilis na lumabas ng pinto ang stainless. Bumulong si Florenciana sa hangin na may halong pait sa boses. Kaunting-kaunti na lang talaga. Makikita niyo na ang bagsik ko. Mabilis na kumapit si Florenciana sa kaliwang kilikili na matanda. Bumuelo ang 2 babae na itayo si Aling Carmen na may puwersa pagkatapos magbilang ng 3. Matagumpay naman nilang naitayo si Aling Carmen at madaling pinakapit ni Yaya Florenciana ng tungkod ng matanda. Teka, saan nga ba ulit tayo pupunta? Kamot-ulong tanong ni Aling Carmen. Mabigat na pagbuga ng hangin mula sa baga si Carmina. Inang, hindi ba kakain po tayo? Ha? Sinabi ko ba yon? Mas lumukot ang mukha ni Aling Carmen. May sinabi ba akong ganon? Tumingala si Carmina dulot ng inis. Ay, opo inang. Sinabi mo po yung kanina eh. Nakalimutan mo na po kagad. Ano ba naman yan?
Hindi pa ako gutom Carmina. Kayo na lang ang magsikain. Ano po, ma'am? May dalawang guhit ang umusbong sa pagitan ng kilay ni Yaya Florenciana. Sayang naman po ang iniluto kong kalderobo. Inis na nagkamot ng batok ang matandang dalagang katulong. Sayang ang gayumang inilagay ko doon. Hayaan mo na, Florenciana. Huwag ka nang manghinayang. Itapon mo na lang ang iniluto mo. Ano po, ma'am? Itapon? Nagpantig naman ang dalawang tenga ni Carmina. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Hindi ka naman bingi. Opo, ma'am. Napayuko na si Florenciana dulot ng takot sa among babae. Di tapon mo na. Teka nga lang. Bakit pa kayo nagsisigawan? Huminahon nga kayong dalawa. Inang, umupo ka na nga lang. Aba, buti naisip mo yan. Kanina pa ako nakatayo dito Inang, ilang segundo pa lang yun. Bakit? Kalkulado mo ba ang lahat? Ay nako, napapagod na akong makipagtalo sa'yo. Masyado mo iginigit ang sarili mo. At ako pa ang nakikipagtalo sa'yo. Kayo nga dalawang ayaw tumigil ng kakabunganga. Kanina pa kayo ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan. Napakagat ng labi si Carmina. Malapit na rin maputol ang kakarampot nitong pasensya sa inang may sakit. Ewan ko sa inyo, Inang. Maupo na nga lang kayo. Ma'am, itatapon ko na po ba yung iniluto? Oo! Sige po, ma'am. Binitiwan ni Florenciana ang matanda mula sa pagkakapit nito sa kilikili nang mapamulagat si Carmina nang unti-unting bumagsak ang mabigat na katawan ni Aling Carmen. Sana, bakit mo binitiwan? Hindi ko kaya. Ano pa? Bilis, hawakan mo sa kilikili ulit. Dalian mo. Opo, ma'am, opo. Hindi naman malaman ng dalaga kung anong susunod na gagawin. Ano ba, bilis? Ito na po, ma'am, ito na. Wala nang nagawa ang katulong kundi daluhan muli ang matandang amo. Akala ko po, ma'am, itatapon ng iluluto. Bakit iba naman ang inuutos mo ngayon? Hindi ko nga kaya si Inang Iupo muna natin, saka mo atupagin yung pinag-uutos kong itapon ng niluto mo. Mangiyak-ngiyak si Yaya Florenciana may diin ang pagkakasabing yon ni Carmina. Nabaliwala ang lahat ng effort nito. Mabuti sana kung binabayaran niyo ko ng doble dito. Pero hindi naman Ay naku naman. Dahan-dahan nilang inupo ang matandang nanghihina. Nang makaupo ng muli si Aling Carmen sa mahabang kahoy na upuan, bumalik ulit sa pagkakatungo ang matanda. Si Eric, si Herald. Ay naku, Inang, ayun na naman po kayo. Umayos ka nga ng upo. Huwag kang tumungo. Mas lalo kang hapuin yan Matigas na saad ni Carmina sa inang na matanda. Anak, nakita ko si Eric at Herald. Ay nako, lagi mo na lang sinasabi yan. Patay na nga po sila. Wala na si Eric at Herald. Wala na yung taong bumaboy sa'yo. Kaya pwede ba... Ma'am, excuse me po. Itatapon ko na ba yung... Ay nako, Florenciana. Isa ka pang nagtatanga-tangahan Sinabi ko na kanina, matapos nating maiupo si Inang di ba sa upuan, saka mo atupagin ang pinag-uutos ko sa'yo. Ay, ayan na naman kayo Nagsisigawan na naman kayo. Ano ba? Magsitigil na nga kayo. Tinakpan ni Aling Carmen na magkabila nitong tenga. Sigaw lang ito ng sigaw. Ayaw paawat. Parehong tumahimik naman sina Carmina at Florenciana. Pinandilatan ni Carmina ang matandang dalagang katulong kaya mabilis na itong tumalima upang sundin ang pinag-uutos ng amo. Nakita ko si Herald at Eric. Sabi nang tumahimik na kayo Tahimik! Heto na nga, Inang, tumahimik na nga po. Ba't salita ka pa rin ng salita dyan kung tumatahimik ka na? Ay naku, ewan ko sa'yo. Ang hirap mong ispilingin. Anong binabalag-balag mo dyan? Lakasan mo para marinig ko. Aba, tumitira ka ng patalikod Inang, yung puso mo niyan Makakasama pa lalo sa iyo yan. Herald! Eric! Inang, please naman. Huwag mo nang banggitin ang mga pangalan na yan. Nagsusumamo naman ako sa inyo
Pero Carmina, ama mo pa rin sila. Kahit bunga ka na kasalanan nila mula sa akin. Patawarin mo na sila, Carmina. Matuto kang magpatawad. Ay naku, bahala ka na nga dyan. Tawagin mo na lang ako, inang, kapag gusto mo nang matulog. Magpapatulong ako kay Florenciana para ihatid kayo sa kwarto ninyo, ha? Niliyasan na lamang ni Carmina ang ina na umiiyak. Pasasaan ba't titigil din sa kakayak ang matandang dinatapuan ng matinding sakit nito sa pag-iisip, dulot ng katandaan. Ralph, Eric, kanina nagpakita kayo sa akin Magpakita kayo ulit sa harapan ko. Wala na yung anak mo. Huwag na kayong mahiya. Gusto ko lang ulit kayong makita. Mula sa naniningkit at nanlalabong mga mata, nahagip ni Aling Carmen ang matangkad na lalaking suot ang formal na pananamit. Nakatuksido ito, habang may mahabang itim na pantalon na tinernohan pa ng itim na makintab na sapatos. Eric? Namilog ang naniningkit nitong mga mata sa pagkamangha ng masilayan ng lalaki. Ikaw nga, Eric! Nakangiti sa matanda ang may itsurang lalaki na nakapagkit ang matamis ng ngiti. Ilang saglit pa, bigla na lang naglahong parang bula ang lalaki. Lumingalinga naman si Aling Carmen. Tulirong-tulirong hinanap ng naniningkit nitong mga mata si Eric. Eric, asan ka, Eric? Nirog ko. Magpakita ka. Eric! Hindi na ituloy ni Aling Carmen ang susunod na sasabihin nang mahagip naman ito ang isa pang matangkad na lalaki rin na nasa bukana ng tarangkahan. Herald? Kahawig nito ang naunang lalaking nakita ni Aling Carmen na si Eric. Kamukhang kamukha talaga. Ang kaibahan nga lang, magkaiba ang estilo't forma ng pananamit nito kaysa sa nauna. Simpleng sando lamang ang pang-itaas nito habang nakapang-short ito sa ibaba. Nakapangyapak lang din ito. May nakapagkit na malokong ngiti na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa matanda. Di kalaunan, bigla itong nagubad sa harapan ni Aling Carmen at magtatangkang lumapit sa matanda. Herald, mahal, ano na naman ang ginagawa mo? Lalapit ka? Herald, nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag mong gawin sa akin ito. Ayoko, Herald. Huwag kang lumapit. Huwag! Huwag! Herald? Nasaan ka na? Herald? Huwag ka na ulit magpapakita muna, ha? Alam kong gusto mong makita ang anak mo, pero huwag muna sa ngayon. Mas gusto kong makita ang mahal kong si Eric. Eric, magpakita ka uli. Eric, Carmina, anak, nasaan ako? Carmina! Kasalukuyan namang nahihimbing sa pagtulog si Carmina nang mapabalikwas ito ng bangon sa pagsigaw ng ina. Anak ng ina naman natutulog ang tao Marahas na pakamot-kamot pa ito ng ulo na tinawag ang matandang dalagang katulong na kasalukuyan din naman noong may inilalagay sa loob ng frigider. Florenciana, Yaya Florenciana, asikasuin mo naman si inang Pero ma'am, ikaw po ang tinatawag Ikaw ang inuutusan ko. Sino bang amo sa atin? Ikaw po. Sundin mo ko, dali. Heto na po. Sandali lang po, ma'am. Puro sandali. Daming dahilan ng babaeng to. Ay, nako. Bumalik sa pagkakaiga sa malambot na pulang couch si Carmina. Isinalansa naman ni Yaya Florenciana sa refrigerator ang niluto nitong kalderobo sa mga mangkok. Inayos nitong inilagay sa malamig na lalagyan bago mariing isinarado. Sayang naman kung itatapan ko na lang ang pinaghirapan ko. Diyan lang yung kalderobo ko. Mamaya magutom ang mga impakta kong amo. Tirahin niya yung niluto ko. Sigurado, hanap-hanapin niyo ito. Lumabas na si Yaya Florenciana upang tulungan ng matandang among nagwawala. Pilit nitong pinahihinahon si Aling Carmina. Ma'am, relax lang po kayo. Nagangat ng ulo ang matandang sigaw ng sigaw sa pangalan ng anak. Carmina! Ha?
Sino ka? Ako po si Florenciana, ma'am. Ang katulong po ninyo. Ha? Florenciana? Hindi mo na po ba ako naalala, ma'am? Kanina po, inuutusan niyo ko eh. Hindi ka naman mukhang katulong eh. Mukha kang pako na minartilyohan. Ano po, ma'am? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanga! Mukha kang pokpok! Nagulantang si Florenciana sa sinabing yon ni Aling Carmen. Pagkadakay bumakas sa pagbumuka ng matandang dalaga ang galit nang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng matandang amo. Inuubos mo ng pasensya ko, tanda. Panahon na siguro para gamitin ko ng nalalaman ko sa iyo. Ayoko sa'yo. Gusto ko kay Carmina. Nasaan na ba si Carmina? Yung anak ko? Bakit ang tagal-tagal naman niyang lumabas? Natutulog ang anak niyo, ma'am. Ako nga po ang inutusan. Siya nga ang gusto ko eh. Bakit ikaw ang haharap sa... Ano ginagawa mo, hoy? Hindi na nakapagpigil si Yaya Florenciana. Ginagap na nito ang liig na matanda. Wala akong pakialam kung may sakit kang matanda ka. Kayo ng anak ko, papatayin ko. Bitiwan pa ako. Ano ba? Bumuka na ang bibig ni Florenciana. Lumakas ang ihip ng simoy ng hangin ng mag-usal na makapangyarihang dasalang dalaga. Nagkakaroon naman ng hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan si Aling Carmen habang nagpapatuloy sa pagsasalita ng kakaibang lingwahe ang baguhang katulong. Napuno ng itim ang dalawang pares na mga mata ni Florenciana. Nangitim din ang labi nito. Di naglaon ang kanyang buhok ay unti-unting kumukulot, nagiging buhaghag. Nasisira na rin ang maayos nitong mga ngipin sa harap. Mula sa sabog-sabog nitong buhok, may lumitaw na puting muka ang nagpatakot kay Aling Carmen. Hindi nito ininda ang bawat natatamo nitong hiwa sa katawan nang magpakita ang multo ni Herald. Umalis ka! Umalis ka! Tama na, Herald! Si Eric ang mahal ko at hindi ikaw! Tuloy-tuloy ang pagtakas ng luha sa mga mata ni Aling Carmen. Nabahiran ng pagtataka si Florenciana nang hindi na tumatalab ang harapang pangungulam sa matandang amo. Nang may nakita itong kakaiba sa paligid. Huminto sa pagsambit ng orasyon ng dalagat binitiwan ng leeg ng matanda. Lumingon ito at kuryosong tiningnan ang kung anong nakakakilabot na nasilayan ni Aling Carmen mula sa itaas. Nang walang mahagip, tinutukan muli nito ang matanda. Iyak lang ito ng iyak. Tumimo sa puso ni Florenciana ang pagkahabag kaya itinigil na nito ang patuloy na pananakit sa kaawa-awang 80 si Aling Carmen sa pamamagitan ng pangungulam. Hinintay muna nitong pakalmahin ang sarili habang ibinabalik sa dating ayos ang sabog-sabog nitong buhok. Bumalik na rin sa dating anyo ang mga mata nito na kanina'y larawan ng dilim. Saka inilibot nito ang tingin sa paligid. Ay, sino nakikita mo, tanda? May pananakot nitong pagbabanta kay Aling Carmen. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Sino ka ba, ha? Matapang na tugon ng may edad. Tila narindi ang pandinig ng matandang dalagang katulong. Sinakop muli ng itim ang buong paligid ng pares ng mga mata ni Florenciana. Pinatubo nito ang itim na mga kuko at tangka na sanang marahas na kakalmutin sa mukha si Aling Carmen nang marinig nito ang pagtawag ni Carmina. Florenciana! Florenciana! Mabilis na bumalik sa normal ang anyo ng dalagang mangkukulam. Ubod ng lakas namang sumigaw si Aling Carmen na halos ikataranta ni Florenciana. Anak! Tulong! Tulungan mo ako, anak! Shh! Ano ba, tanda? Tumigil ka. Kapag nagsumbong ka, idadamay ko ang anak mo. Sige ka. Tulong! Tulong! Tumalim ang mga mata ni Florenciana. Anong nangyayari ba kay Inang? Bakit ayaw huminto sa kakasigaw? Narinig ni Florenciana ang tanong ng babaeng among nasa loob ng bahay. Nakahanap agad ng ipapalusot ng katulong kay Carmina.
Kasi po, ma'am, natumba po ang inang ninyo. Tingnan niyo po, ma'am, oh. Dito, oh, ang dami po niyang mga sugat sa braso. Ha? Ano? Mabilis na lumabas si Carmina. Gulat na gulat ito ng datna ng naging kondisyon ng ina. Diyos ko, anong nangyari sa inang ko? Bakit ganyan? Hindi ko po alam, ma'am. Nadatnang ko na lang pong may mga hiwa siya dyan. Ma'am, pakiramdam ko po sinasaktan ng itim na kaluluwang demonyo ang inyong ina. Pagsisinungaling ng katulong. Ano? Upo, ma'am. Grabe po. Narinig ko po kay ma'am ang pangalan pong Herald. Paulit-ulit. Yung po panigurado ang nananakit sa inyong inang. Ay, anong gagawin natin? Wala po kong alam pagdating sa ganyan, ma'am. Pare. Saad ni Carmina nang maisip kung sino ang pwedeng paghingan ng tulong upang mapalayas ang mga masasamang kaluluwa na nambubulabog sa bahay nila. Po, ma'am? Hindi naman malaman ni Florenciana ang gagawin ng marinigang sinabi ng amo. Animoy natatakot sa kung anong maaaring mangyari. Tatawagan ko si Henry. Kilala niya yung magaling na pari dito sa ating lungsod. Ay, talaga po, ma'am? Oo, kailangan na nating mapalis ang demonyong gumugulo sa inang ko sa lalong madaling panahon. Ayoko na may mangyayaring hindi ka nais-nais sa inang ko. Naaawa na ako sa kanya eh. Tinitigang maigi ni Carmina ang namumulat inaantok nitong inang. Halata nang napupuyat ito, dulot ng palagi itong may nakikitang kung ano sa paligid na hindi nila nakikita. Pinagtulungan muna ng dalawang dalhin sa kwarto ang matanda upang makapagpahinga. Nang masigurado nilang humihilik na si Aling Carmen sa pagtulog, saka na pinagpahinga ni Carmina ang katulong. Nagpasalamat naman si Florenciana at palihim pa itong tumingin ng masama sa babaeng amo. Dinukot na nito sa bulsa ng short niya ang cellphone. Tinipan nito ang numero ng nobyo, tapos ay tinawagan. Pangalawang ring lang ng aparato, sinagot kagad yun ng nasa kabilang linya. Boses agad ni Henry ang narinig ni Carmina. Oh, mahal, bakit? Kailangan ko ng tulong mo. Ano bang nangyari? Si inang kasi Alam ko na. Lumala na, no? hindi yung sakit ni inang ang pag-uusapan natin dito. Ano? Kundi yung multo ni Harold o ni Eric. Herald o Eric? Isa lang ba yun? Yan yung mga pangalan na tinatawag sa akin ng inang mo, di ba? Oo, kasi nga, minumulto nga siya ng lalaking yon. Basta, wala nang marami pang tanong. Si Father Mike, di ba malapit lang dyan yung simbahan na pinaparokyahan niya? Baka pwede mo siyang kontakin. Kailangan lang talaga eh. Hindi ko alam kung may opisina pa sa ganitong oras na simbahan. Gabing-gabi na eh. Pwede bang ipagpabukas na lang natin yan? Tanong ni Henry na naghihikab na dulot ng maghapong pagtatrabaho nito sa call center na isinasagawa niya sa bahay. O sige, umaga, daan ka sa opisina ng parokya ha. Si Father Mike, alam kong magaling siyang exorcist. Mapapalayas niya yung mga kaluluwang yun sigurado. 100% kung sigurado na mapapalayas niya ang demonyong yun dito sa pamamahay namin. Oo na, sige. Bantay-bantayan mo si tita ha. Baka magsisigaw na naman yan eh. Lagi mo siyang damayan. Ako nang bahala para bukas. Sige, salamat. I love you. I love you too. Pinatay na ni Carmina ang tawag sa nobyo. Pinuntahan naman ng babae ang inang sa silid ni Aling Carmen. Sinilip nito kung natutulog ba ito. Naging panatag ang kalooban ni Carmina nang magtataas baba ang dibdib nito't mahimbing na natutulog. Subalit nahintakutan ng babae nang mahagip nito sa ulo na ng inang nito ang lalaking nakatuksido na nakateno ng pantalong itim at ganun din ng sapatos. Narinig nito ang boses kaluluwa ni Eric. Hindi kami ang totoo niyong kalaban. Mag-ingat kayo sa kanya. Delikado siyang tao. Delikado siya. Hindi naman nagpasindak si Carmina. Wala itong katakot-takot na pilit nitong itinataboy ang nagpakitang multo.
Inagaw ng babae ang kahoy na krus na hawak-hawak ng Santo Niño saka itinutok sa kaluluwa. Umalis ka! Sa ngalan ni Kristo aming Diyos, itinataboy kita sa ngalan niya! Narinig ni Carmina na nanaghoy ang kaluluwa ni Eric. Mukhang epektibo nga ang ginagawa ng babae kaya nag-usal ito ng alam nitong dasal na kabisado nito lalo na noong nagsisimula pa lang silang mangumunyon. Nakapikit na dinasal nito ang Ama Namin. Kasunod ang Aba Ginoong Maria. Sa pangatlong beses na ginawa yon ni Carmina, namayani na ang katahimikan sa kwarto ni Aling Carmen. Ibinalik nito ang kahoy na krus sa kamay ng Santo Niño. Nang tumalikod na ang babae, saka naman tumambad ang kamukha ni Eric na si Harold. Nakasando ito habang naka-boxer short lang. Ngising-ngisi ito kay Carmina habang nagnanasa ang tingin nito sa babae mula ulo hanggang paa. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang anak ko, tama? Nilabas ng malokong multo ang dila nito at nilawayan ang paligid ng labi. Panay naman ang pag-atras ni Carmina habang palapit ng palapit si Harold sa babae. Huwag kang lalapit! Unti-unti na rin itong naghuhubad sa harapan ni Carmina. Ano kayang nasa ng sarili mong dugot laman, no? Sigurado, kakaibang karanasan. Huwag kang lumapit, sabi! Huwag! Mariing napapikid si Carmina. Minuto rin ang lumipas ng dahan-dahan nitong idinilat ang mga mata. Naigupo nito ang katawan. Pagod na pagod dulot ng magkahalong takot at kaba ang nararamdaman nito sa buong sistema. Unti-unting kinakain si Carmina ng sariling pangamba. Magpapahinga na rin ako. Tsak naman akong guni-guni ko lang lahat yun eh. Matatalo rin namin sila. Hindi na sila magpapakita dito sa bahay. Hindi na niya kami guguluhin. Hinding-hindi na. Natagpuan na lamang ni Carmina ang sariling naliligo sa pawis. Nagpalit kagad ito ng kamisetang bago at hinintay na madapuan ng antok. Kinabukasan, maaga pa lang, pasado 7:00, nagising na si Yaya Florenciana at si Carmina sa sunod-sunod na pagkatok sa tarangkahan. Ang matandang dalagang katulong ang nagbukas ng gate. Maraming salamat po, Manang. Ay, siya nga pala. Si Father Michael pala. Father Mike for short. Siya ang magbibless nitong bahay. Binati naman ni Florenciana ang matandang ministro sa simbahan. Hello po, Father. Good morning. Ganting bati rin ng matandang pari. Maupo po muna kayo. Tatawagin ko muna si Ma'am Carmina. Nandito na ako. Hindi mo na ako kailangan pantawagin. Ay, hello po ma'am, good morning. Nakayukong napahiyang saad ni Florenciana. Florenciana, pakainin mo muna yung boyfriend ko at si Father ha. Magbabanyo muna ako. Gumuhit ang malokong ngiti sa labi ni Florenciana nang marinig nitong iutos yun ni Carmina. Ay, opo ma'am, ay sige po. Madaling pumasok mula sa palikuran si Carmina. Sumunod na rin pumasok sa loob ang katulong at sumaglit sa dalawa. Kinuha nito sa loob ng refrigerator ang malamig na mangkok na may lamang kalderetang adobo na niluto nito noong nakaraan. Nahinaluan nito ng matinik na gayuma. Ininit nito yon upang ipakain kay Henry. Nang sa gayon, mahumaling ang boyfriend ng amo sa matandang dalaga. Sa ganoong paraan, madali na nitong mapapaghigantihan ang among mahilig mang-abuso dito na tila alila. Tingnan natin kung saan pupulutin yung boyfriend mo. Habang iniinit ni Florenciana ang kalderetang adobo na may sangkap na makapangyarihang potion para kay Henry, ininit naman nito mula sa kanang stove ang pakbet na niluto nito kinagabihan upang ihain sa paring si Mike. Subalit sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng pagkulo ng tiyan si Florenciana. Parang may humawak na malamig na kamay sa balikat nito patungo sa tiyan.
Hinimas nito ang pahapdi na napahapdi nitong tiyan. Nag-ihip-buga pa ang dalaga baka sakaling mailabas nito ang natural na kabag sa loob ng sistema nito. Pero hindi pa rin maibsan ang pangingirot kahit anong gawing paghaplos nito sa tiyan. Sinupuna ni Florenciana ang nag-aalburuto nitong tiyan. Hindi na nito kinaya pa. Lumipad ang mga mata nito sa banyo kung saan kasalukuyang naglalabas ng sama ng loob ang amo nitong si Carmina. Parang sinisilihan ng puwet ni Florenciana. Pinigilan nito ang sariling wag munang ilabas ang sariling ebak. Sa abot na makakaya nito, kinagat nito ang pang-ibabang labi. Makailang ulit itong napapalunok ng sariling laway. Habang hinahagod ang tiyan, painit naman ang painit ang puwet ng dalagang matanda. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi pa ang katulong. Nakiusap na ito sa babaeng among nasa loob ng banyo na pakabilisan dahil lalabas na. Ma'am, bilisan niyo po. Hindi ko na po kaya. Labas na po, ma'am. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ni Florenciana. Subalit matigas na tumugon si Carmina. Hindi pa ako tapos, no? Maghintay ka. Ay, ma'am, ang sakit na po ng tiyan ko. Parang pati laman loob ko po, ma'am, lalabas. Ma'am, parang ginigiling. Ay, nako, ngayon gaganyan-ganyan ka sa akin? Parang awa niyo na po, ma'am. Naitirik na lamang ni Carmina ang mga mata. Pinunasan na ng babae gamit ang wipes ang dulo ng puwet nito. Sabay flush ng toilet. Pagbukas ng pinto ng banyo, walang pakundangang pumasok na kaagad si Florenciana. Tinulak ng katulong palabas ang amo si Carmina. Nang maupo na ito sa trono, galaiting-galaiti si Carmina sa ginumangyo ng dalaga kasabay ng pagbagsak ng pinto ng CR. Bastos kang katulong ka, ha? Yari ka sa akin paglabas mo dyan. Teka, ano yung amoy na yun? Ay, ma'am, yung iniinit kong pakbet at kalderetang adobo dyan. Ay, ma'am, pakipatay po. Saad ni Florenciana sabay malakas na inire ang sama ng loob. Pa yan ang baho! Mariing tinakpan ni Carmina ang ilong. O sige na, ako na dito. Diyan ka na lang. Pusitsitan mo yung buong bahay ng matapang na pabango ng pagkatapos mo dyan, ha? Nakakaya ka sa bisita natin, pare. Ako, sumalangit nawa ang amoy ng impyerno sa banyo namin. Pagtalikod ni Carmina papasok sa kusina, tumambad sa babae ang pormadong multo ni Eric. Nakangitito na tila may ibig ipahiwatig. Kasabay noon, nawala ito na parang bula sa harapan ni Carmina. Tumalikod dito at natagpuan nito ang kaluluwa na tumago sa pinto ng banyo. Gumuhit sa mukha ni Carmina ang pagtataka. Di kalaunan, narinig naman ito ang matinding pagsigaw ni Florenciana dulot ng sakit nito sa tiyan. Bakit? Di kalaunan, bigla na itong naalala ang sinabi niyo ng multong si Eric kinagabihan. Hindi kami ang totoo niyong kalaban. Mag-ingat kayo sa kanya. Delikado siyang tao. Delikado siya. Hindi kaya si Florenciana... Ay, naku, yung niluluto! Mabilis na nitong pinihit ang sindi ng kalan. Nang mamatay ang apoy, naganda na ito ng hiwalay na malaking mangkok sa dalawang putahing ininit. Tangka na sanang isasali ni Carmina ang putahing ininit ni Florenciana sa malaking pinggan nang mapansin nito ang kalderetang adobo na pinaluto nito sa katulong. Hindi ba ipinatapon ko na to kay Florenciana? Bakit nandito pa rin ito? Napalingon si Carmina nang may pumasok. Mahal, bakit ang tagal nyo? Nainip na si Father, oh. Ay, akin na yan, kalderetang adobo. Ikaw nagluto? Hindi, si Florenciana. Pinapatapon ko na nga sa kanya yan, eh. Kaso... Ay, bakit mo naman ipapatapon? Alam kong paborito mo yan, di ba? Hindi mo kasi luto, eh. O akin na yan, ipapatikim ko na lang kay Father Mike. Itong pakbet... Wag na, dyan na lang yan. Hindi pa naman ako gutom eh. Yan na lang kalderetang adobo. Sayang naman ang iniluto ni Florenciana kapag hindi ito natikman ng iba, di ba?
Huwag kang manghinayang sa niluto ng katulong na yon, no? Pinabayaran namin yon. At saka, wala din naman siyang kwenta eh. Ang baho-baho ng ebak. Okay na, tulungan na kita dyan. Si Henry na ang kumuha ng malaking pinggan. Nagsali na din ito ng kanin sa pinggan, saka pinatikim si Father Mike ng niluto ni Yaya Florenciana. Wow, ang sarap nito ah. Mukhang mabibitin ako sa kanin nito. Pero diet ako eh. Ang laki-laki na ng tiyan ko. Kayo, hindi kayo kakain? Ay, hindi na po, Father. Sige po, pakabusog lang po kayo dyan. Ikaw, Iha. Busog din po ako, Father. Lahat na kayo busog. Nako, hindi ko makakaya tong mag-isa. Titikim lang ako ha. Pagkatapos ko nito saka na natin sisimulan yung misa. Sige po, Father. Salamat po. Matanong ko lang pala, Iha. Nasaan na ba yung nanay mo? Nandun po sa kwarto niya. Mahaba po ang tulog nun ngayon. Sa katunayan nga ngayon lang yan nakakatulog-tulog. Hindi po talaga yan matutulog talaga kasi nagpapakita po sa kanya yung Eric o si Harold nga na yun eh. Hindi na rin napigilan ng nobyo nito ang hindi mag-usisa. Mahal, sino ba talaga yung Eric at Harold na yan? Kasi napagkakaamalan talaga ako ni tita na si Eric at Harold eh. Kilala mo ba yun? Kambal ba yung Eric at Harold na yan? Hindi kaagad nakasagot si Carmina. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng tatlo. Subalit hindi kalaunan nagsalita na ang babae. Handa na itong isiwalat ang nakaraan ng ina nito at kung sino si Eric o Harold. Hindi mahal, hindi sila kambal. Si Eric at Harold ay iisa. Mas napaisip si Henry sa ipinahayag ng nobya. Hindi ko maintindihan, mahal. Bakit dalawang tao? May sakit si Eric o Harold, mahal. May malubhang sakit sa pag-iisip ang ama ko. Ano? Bumuntong hininga si Carmina bago ipinaliwanag ng mabuti kay Henry ang lahat-lahat. Mataman din namang nakikinig ang alagad ng Diyos. May multiple personality disorder ang ama ko noong nabubuhay pa siya. Pero ang mahal lang ng inang ko, dun sa dalawang personalidad ng ama ko ay si Eric. Teka, mahal ah. Nagugulan ako eh. Si Eric, yung nasa picture frame ba na yon? Itinuro ni Henry ang nakakabit na kwadradong larawan malapit sa kwarto ni Aling Carmen. Oo, siya yan. Palagi siyang nakaporma. Naka-black tuxedo, black pants at shoes. Maliban pa doon, maginoo rin si Eric. Pero, hindi siya ang ama ko. Ha? Paano mo naman nasabi? Hindi siya ang ama ko dahil ang ama ko walang iba kundi ang mahalay na si Harold. Pero mahal, hindi ko pa rin maintindihan eh. Iisa lang naman si Eric at Harold, di ba? Pareho mo lang silang ama dahil nasa iisang katawan lang naman sila eh. Pero bakit mo itinuturing na hindi ama yung Harold? Yung personality ni Harold na isang rapist? Oo, magkaiba yun, Henry. Dahil noong nabuo ako, si Harold ang gumagalaw kay inang. Si Harold ang sumira ng buhay ko. Silang dalawa ni Eric. Di walang kasalanan si Eric. Nagkakamali ka, Henry. Kung mahal talaga ni Eric si inang, pinigilan sana niya yung Harold na nakatauhan niya. Nilabanan sana ni Eric ang katauhan ni Harold sa katawan niya. Dapat, ganun ang ginawa niya. Hindi sana masasakop ang katawan ni Harold at pinagsamantalahan si inang noon. Pero walang may kagustuhan sa nangyari, Mina. Hindi ko matatanggap. Tapos noon, nabaril si Harold ni Lolo ng bayoneta. Sigaw na sigaw si inang. Hindi matanggap ni Lolo ang sinapit ni inang sa kamay ng mapangas na si Harold. Kaya balak sanang ipalaglag ni Lolong pinagdadalang tao ni inang. Pero mas pinili nito na tumakas para mabuhay lang ako. Bakit? Bakit kailangan pa ako mabuhay kung ang ama ko ay isang demonyo?
Doon na sumabad si Father Mike upang bigyan ng salita ng Diyos ang babae. Iha, may dahilan kung bakit ka buhay ngayon. May rason ng Diyos sa lahat ng mga nangyayaring ito. You're still blessed dahil kahit bunga ka ng hindi sinasadyang pagkakataon. Tingnan mo ngayon, inani ka ng may busog na pagmamahal ng isang ina at yun ang sinusukli mo rin sa kanya ngayon. Tumingin ang pari sa lalaki. Maswerte ka nga, Iha. Kung wala ka ngayon dito sa mundong ibabaw hindi mo makikilala ang lalaking ito sa iyong harapan. Pasulyap na tumingin din si Carmina kay Henry. Bumaka sa magkabila nitong pisngi ang pamumula. Nag-iwas agad ito ng tingin. Bagya namang umarko ng ngiti ang labi ng nobyo. Father, hindi pa po ba natin sisimulan? Ay, heto na. Simulan na natin. Tumayo ang alagad ng Diyos. Gayon din ang ginawa ng dalawa upang simulan ng misa ng pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mataimtim na sinimula ni Father Mike ang pagdarasal. Sinundan niyo ng amin na magkasintahan. Kung sino man ang gumugulo dito sa pamamahay na ito, itinataboy kita sa ngalan ni Kristo na aming Diyos. Itinataboy ka namin! Tinataboy ka namin! Kinuha ni Father Mike mula sa ginto nitong maliit na bag ang holy water. Saka winisikan ng banal na tubig ang paligid ng labas ng pinagtatambayang bahay. Itinataboy ka namin sa ngalan ni Kristo! Muli ulit nagpakawala ng agwa bendita si Father Mike. Sa pagkakataong yon, nakarinig na sila ng pag-aray. Tigilan mo na ito! Ang hapdi! Napakasakit! Sa gulat ni Carmina, napadilat ito sa narinig na boses ng kaluluwa. Si Herald? Iha, manatili ka nakapikit at ipagpatuloy ang pagdarasal. Mas lalong hindi natin magagapi ang demonyo kapag nawala ka sa focus dahil sa kanya. Opo, Father. Ipinagpatuloy ni Father Mike ang pagdarasal. Makapangyarihan ang bawat katagang binibitiwan nito habang nagsasaboy ng likido ng Diyos. Sakit! Aray! Tama na! Tigil diyan! Ang sakit! Lumayas ka sa bahay na ito! Ang tulad mong kampo ni Satanas, nababagay sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno kasama siya! Layas! Lumayas ka! Matapos masambit yun ni Father Mike, may kinuha ulit ito sa isa pang gintong bag na gintong krus. Isang matinding liwanag ang ibinaganon sa itim na kaluluwa ni Herald. Matapos noon, unti-unti itong nasusunog habang humihiyaw sa matinding sakit. Dumilat si Carmina. Nasasaksihan ito sa harapan ng unti-unting paglaho ng demonyong personalidad ni Herald. Mangiyak-iyak ang babae nang mawalang parang bula sa harapan nito ang ama. Kasunod din noon si Eric na nakangiti sa babae habang kumakaway-kaway dito. Amen! Matinding paghingal ang prinoseso sa dibdib at baga ng tatlo. Umupo sila dulot ng pagkahapong nararamdaman. Tapos na. Tapos na? Oo, mahal. Tapos na. Hinawakan ni Henry ang balikat ng nobya. Maigpit siyang niyakap ni Carmina. Kasabay nito ang bigla nitong paghagulgol. Sa wakas, mahal. Wala na. Wala nang gumugulo kay Inang. Wala na. Ma'am? Ma'am? Hindi na naituloy ni Carmina ang susunod nitong sasabihin nang marinig ang sigaw na pagtawag ni Florenciana. Ano ba, Florenciana? Nakakagulat ka. Ma'am? Ma'am? Narinig nila ang panakanakang pagyikbi ng katulong. Oh, bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Kinakabahan at nagugulo ang tanong ni Carmina sa katulong. Ang inang niyo po, si Ma'am Carmen, hindi na po humihinga. Ano? Tumalima kagad ang tatlo papasok sa bahay at dire-diretsyong tumungo sa silid ni Aling Carmen. Inang! Tita!
Malakas na niyugyog ni Carmina ang ina nitong si Aling Carmen. Subalit sa kasawiang palad, wala pa rin itong response. Hindi na gumagalaw. Inang, Diyos ko, gumising ka, Inang! Gising! Lihim namang napangiti si Florenciana sa isang tabi. Lingid sa kalaman ng magkasintahan, ang dalaga ang pumaslang kay Aling Carmen habang ito'y natutulog gamit ang kapangyarihang itim. Sinamantala na nitong pahintuin ng tibok ng puso na matanda bago matapos ang eksorsismo sa may sakit sa pag-iisip na ama ni Carmina. Tara na, huwag na tayo mag-iyakan. Dali na kagad natin si Tita sa ospital, dali! Binuhat ni Henry ang mabigat na katawan ni Aling Carmen. Kamuntikan pa itong bumagsak kundi lang nasalo ni Father Mike. Bilisan niyo bago mahuli ang lahat. Biglang humina ang boses ni Father Mike nang matitigan itong maigi ang matandang dalagang katulong na si Florenciana. Tumatalab na ang gayumang inihalo na matandang dalaga sa kalderetang adobong inilagay nito nung isang araw. Si Father Mike lang kasi ang tumikim sa putahing iniluto't ininit ni Florenciana. Kaya unti-unti nang sinasakop ang pari ng kapangyarihan nitong umibig sa nanggayuma. Father, bakit ka napatulala dyan? Father, bakit hindi ka gumagalaw? Ay, hindi. Sugunan natin sa ospital si Inang. Bilis! Buong lakas na lamang binuhat ni Henry gamit ang mapuputok nitong bisig ang walang malay na katawan ng matanda. Samantala, parang tuod pa ring nakatingin ang pari kay Florenciana. Tangka na sanang sasama ang dalagang matandang katulong sa magkasintahan nang ikulong ni Father Mike sa bisig ang mapagbalat kayong mangkukulam. Father, ano pong ginagawa niyo sa akin? Bitiwan niyo ako? Ano ba, Father? Gusto mong makilala ang Diyos nating lumikha? Tara, sumama ka sa akin. Ay, ayoko, Father. Ma'am Carmina, Sir Henry, tulong! Henry, huwag na natin pansinin na mga yan. Ang mahalaga ngayon, maisalba natin si Inang. Tumango si Henry. Nagsisigaw siya sa mga kalapitbahay upang daluhan sila't maisakay sa tricycle para maisugod sa pinakamalapit na center si Aling Carmen. Pagdating sa maliit na pagamutan, inilipat kagad si Aling Carmen sa stretcher. Sinuri ito ng doktor doon. Pailing-iling ito habang hinaharap ang tibok ng puso ng matanda gamit ang stethoscope. Wala na ito. Isang oras mahigit nang wala ng tibok ang puso nito. Bakit ngayon lang naisugod? Pwede pa sana kahit 5 minutes lang eh. Dok, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang inang ko. Gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo, mabuhay lang siya. Magtuturok na po kami ng pampatibok ng puso habang nire-revive po namin ang nanay niyo. Tango ng tango si Carmina habang magkahalong uhog at luha na ang tumutulo sa muka. Maigpit na hinagka ni Henry ang babae. Wala nang tigil sa kakaiyak ang babae habang binobomba ang dibdib na matanda. Inang, lumaban ka. Huwag mo kong iiwan, Inang. Parang awa mo na. Makalipas ang 10 minuto, itinigil na ng mga nurse at doktor na buhayin pa si Aling Carmen. Ikinalulungkot ko. Wala na po talaga. Makailang ulit na rin po kaming nagturok ng pampatibok ng puso pero huli na po. Wala na po talaga siyang pag-asa. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan ng doktor, ni Carmina at ni Henry. Bago unti-unting rumihistro sa utak ni Carmina ang sinabi ng doktor. Paglabas ng medical staff ng center, doon na umalingaw-ngaw ang boses ng babae. Tumalima si Carmina at Henry. Walang kasing sakit ang pagpalaho na makita ni Henry ang kalagayan ng nobya. Habang mahigpit na niyayakap ang walang buhay na katawan ni Aling Carmen. Inang, bakit mo ko iniwan? Bakit, Inang? Sa unang araw ng burol ni Aling Carmen, nagdagsaan ang mga kapitbahay na nagpunta sa lamay na matanda.
Maraming nakapansin sa itsura ng matanda na maaliwalas ito. Pawang nakangiti at payapa lang na nakahiga sa loob ng kabaong. Alam mo mahal, parang ginusto na rin siguro ni tita na magpahinga kasi nakikita ko sa kanya, nahihirapan na din siya sa sakit niya eh. Laging hinahapo, tapos minsan nakakalimot. Alam mo yun, at least ngayon hindi na siya mahirapan pa. Pagbibigay ng pampalubag loob sa nagdadalamhating nobya na wala pa rin tigil kakaiyak habang hinihimas ang salamin ng kabaong ng ina. Pero Henry, hindi ko matanggap eh. Bakit di man lang siya tumawag noong mga panahon na nahihirapan siya? Ipagpalagay na lang natin mahal na hindi ka na niya tinawag kasi wala na siyang kailangan sa'yo. Alam niya ding napapagod ka na. Kaya habang abala tayo sa pagtalo sa itim na kaluluwa itinauna niyang tumakas sa katawan niya para hindi ka na mahirapan pa na makita siya sa ganong sitwasyon. Pero Henry, hirap na hirap ako ngayon. Hirap na hirap ang kalooban ko. Ito ba ang gusto ni Inang na hindi ako mahirapan? Ha? Nandito naman ako mahal. Hindi kita kailanman iiwan. Pangako yan. Hinalikan ni Henry sa pisngi ang nobyang nagluluksa. Matapos ang isang linggong lamay sa burol ni Aling Carmen, hinatid na ang matanda sa huli nitong hantungan. Subalit bago yan, idiniretso muna nila ang labi sa simbahan na pinangungunahan ng paring si Father Mike na nagtaboy ng itim na kaluluwa ni Harold. Pagkatapos ng misa, kinausap sila saglit ng pari. Sabi nito sa kanila, napatay na nito ang tunay na salarin sa pagpaslang sa ina ni Carmina. Naguluhan naman ang magkasintahan. Sige na, ihatid nyo na sa paghihimlayan niya si Carmen. Saka ko na ikukwento sa inyong lahat kapag magkita tayong muli. Wala na lang nagawa ang magkasintahan kundi sundan ang karo ni Aling Carmen patungo sa sementeryong paglilibingan na matanda. Tipid ng ngiting tumingin si Father Mike sa mga estatwang santo kasama ng mga maliliit na figurine ng mga anghel. Sa hilera ng mga banal na estatwa doon, may kulay itim na estatwa ang kahawig na katulong nila Carmina na si Florenciana. Lumapit si Father Mike doon at malokong ngumiti sa nanigas na babae. Hindi ko alam na magiging ganyan ka noong ipinasok kita dito sa tahanan ng Diyos. Wala akong kalam-alam sa buong pagkatao mo. Ano ka ba talaga? Bakit bigla kang naging estatwa? Kampon ka ba ng demonyo kaya ka nanigas ng ganyan? Hinawakan ni Father Mike ang makinis na binti ng estatwang si Florenciana. Sabay dila nito sa mga daliri sa paa. Pero alam mo ba, unang kita ko pa lang sa'yo nahumaling na ako. Kumuha pa ng maliit na upuan ang matandang pare upang sumampa at mahalikan sa labi ang gawa sa batong si Florenciana. Bumalik ka na sa dati. Para sa'yo, kakalas na ako sa pagiging pare para makasama ka. Kumuha ng iilang sampagita si Father Mike sa altar at puting rosaryo. Saka ikinuwinta sa lieg ng estatwa. O ayan, remembrance ko yan sa'yo. Bukas ulit ha. May misa ako kaya diyan ka lang. Sabik na ulit ako na magkita tayo. Muli nitong hinalikan sa mabato nitong labi ang dalaga. Kapag kadakay, tumingin pa bago lumabas ng simbahan at ikandado ito. Ilang sandali pa, unti-unti namang nabibiyak ang ribulto ni Florenciana nang magliwanag ang puting rosaryo. Hanggang sa ito'y madurog ng pinong-pinot naging abo. Kagyat pa'y nilipad din ng hangin. Tuluyan ang nawalang parambula si Florenciana. Yun ay dahil sa pagkapusong mangkukulam ni Florenciana na hindi tanggap sa tahanan ng Diyos. Dahil sa maitim nitong budhi na walang awang pumaslang sa kaawa-awang matanda na si Aling Carmen.
Wakas!